Welcome to our weekly senatorial forum. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherry Mercado. This is a CNN Philippines special presentation. Our goal is to serve as the voice of the Filipino people and ask our senatorial candidates the hard questions. Which ones of the 62 senatorial candidates are most qualified to serve in the 18th Congress of the Philippines? Today, we have 4 senatorial candidates. But before we introduce them, we want to quickly go over some guidelines for the candidates. We are setting a time limit when answering questions. Candidates, you will have 1 minute and 30 seconds to answer a question. In the last 10 seconds, you will hear this sound. When the clock runs out, you will hear this other sound. And candidates, we also have a monitor in front of you to help you keep track of time. And as usual, we have our yes or no questions throughout the program. So candidates, you will use your signboards to answer. One side says yes and the other side says no. Let's now welcome our senatorial candidates in alphabetical order. Our first candidate, Ibrahim Hussein Sharif Albani, a businessman and consultant on Muslim affairs at the governor's office in Tawi-Tawi. He's running under the Labor Party Philippines and Workers and Peasants Party. Albani is also the founder of Unity for Revival Foundation, an organization that seeks to resolve conflicts in the peace process. Sharif Albani, thank you for being here. Our next candidate is broadcast journalist Melchor Chavez. He's also running under the Labor Party Philippines and Workers and Peasants Party. He is an advocate of land reform and early retirement for workers. Mel Chavez, welcome to the show. Also joining us is Rodolfo R.J. Javellana Jr. He's running under the Katipunan ng Demokratikong Pilipino Party. Javellana is president of the civil society group United Filipino Consumers and Commuters. His key advocacies include protecting consumers' rights and ensuring price stability of basic goods and utilities. And completing our lineup for this week, Lady Ann Sahidula, a businesswoman and also running under the Katipunan ng Demokratikong Pilipino. She was the 2nd District Representative of Sulu from 2010 to 2013 and was former Vice Governor, the first woman to hold the post. Lady Ann Sahidula, glad you could join us today. Again, welcome candidates to today's senatorial forum. Our first question will serve as your opening statement, and we'll do this in alphabetical order. Our question is, what are the most urgent needs of Filipinos that you can address as a senator? Sharif Albani, please begin. In the name of God, the most compassionate and the most merciful. Nakikita po natin ngayon, the Muslim today are disunited because of tribalism. Number 2, the Christian also are disunited because more than 4,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission. Nakikita natin, we have 2 big political party in our country today, which is the opposition and administration. Both of them are disunited. As a whole, the Filipino people are disunited. Dahil sa pagkawatak-watak ng inang bayan, nakikita natin, our country has multifarious problem. Problem of morality, child abuse, disease, corruption, terrorism, killing, kidnapping, drugs. War in Mindanao is beyond uncontrolled. So nakikita natin, the cause and effect, the root cause of all those problems, it's poverty. But no one among all the leaders today advocating on how to eliminate poverty in our country today. Because we believe Philippines is the richest country in the whole world in terms of natural resources. But nakikita natin, proven both Bible, Quran, science, and history. Pero mahirap ang sambayanan Pilipino. Maraming Pilipino natutulog sa lansangan, maraming Pilipino nagiging squatter sa sariling bayan. Ang pananaw ni Sharif Ibrahim Albani, napapanahon na kailangan magkaisa ang Muslim, Christian at mga katutubo sapagkat nakikita ko, yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan ng inang bayan. Wala na pong iba. Maraming salamat. Nyawa sumati ang tunay na kapayapaan. Melchor Chavez, it's your turn. Thank you, Cherry at saka Ruth. Ang atin hong pananaw ay unang-una, ayusin natin ang ating mga kababayan na ang lupa ay para ho sa ating mga kababayan. Hindi sa ating mga
kandidato na dapat tingnan nilang maigi ang atin hong mga pananaw para ho sa kagalingan ng atin hong mga kababayan dito sa Kalakang, Maynila, na kung saan nakikita natin na kaya ho ako tumatakbo para sa kagalingan ho ng ating mga mamamayan. Ang isa ho sa pinaka-problema sa atin hong bayan ay yung hong land grabbing, yung hong masalimuot na mga problemang ito na nakikita natin na ito ho ang pinaka-problema sa ating bayan. Hindi yung droga. Itong pinaka-problema yung land grabbing. 20 million na mga peking titulo ay tuloy-tuloy hong nakikita natin na ang isang titulo, isang tao, lima-lima ang tao, limang-lima ang titulo na hindi natin malalaan kung bakit nangyayari ito. Na sa tingin ko ay ang ating mga kababayan ay dapat na talagang makita ito. At pagkatapos, yung bilang isang broadcaster, siyempre kailangan ko yung ating freedom of information. Okay, now to Rodolfo R.J. Javellana Jr. Ang paninindigan po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang pangunahing pangailangan ng taong bayan ay ang ekonomiya. Ang ekonomiya po natin ay kontrolado ng mga oligarko na kung saan ang mga kumpanyang pinatatakbo nila tulad ng enerhiya, kuryente, tubig, transportasyon, kahit po mga medisina at pagkain, lahat pong ito ay nariyan ng kamay ng mga oligarko. Kaya importante po na maayos ang ating ekonomiya, maibalik po yung tinatawag na renasyonalisasyon ng mga key industries na ito upang magkaroon po ng tinatawag na pag-unlad ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kapag mababa po ang singil sa kuryente, sigurado po na ang kasunod nito ay mga mababang singil po dun sa mga batayang pangailangan ng tao. At kung mababa rin po ang singil sa tubig, kung ito'y kontrolado ng taong bayan, hindi natin dadanasin yung katulad na dinanas natin sa problema ng Manila Water na isang pangakong privatization since 1997 ay naging palpak. So panahon na para kumilos ang mamamayang Pilipino at i-address ang panawagan ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino na kung saan kayo ay aming inaanyayahan na sumapi at kumilos dito sa KDP para magkaroon tayo ng isang partido para sa kinabukasan, para sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Lady Ann Sahidula. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be unto all of you. Ang masasabi ko is kung may peace and order sa isang lugar, ay alam ko na development will be follow. At nandyan ang lahat ng kailangan. Kung meron man kapayapaan, yun ay magkakaroon ng pagkakaisa at mawala yung land grabbing katulad ng sinabi lahat ng katulad ng aking sinabi na aking kapartido ni R.J. Javellana, ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino ay talagang partido ng may prinsipyo. Ngayon, kung kami, ang nakikita ko bilang naging mayor, naging vice governor at naging congresswoman, dahil nakita ko na kung may gulo, kaya naghihirap ang mga tao. At katulad yung mga drugs na yan, kaya yan sila nare-recruit at nakapagbibenta sila, nagiging fuser sila, nagiging drug lord because naging kahaman ng drug lord. At ang mga fuser naman nagagamit dahil sa kahirapan din. Ngunit kung yan ay bigyan pansin ng ating gobyerno ng mga mahirap, ay tutukan at bigyan ng magandang kinabukasan, magandang kabuhayan, sa tingin ko kung ito'y matutukan, maibsan natin ang kahirapan ng ating bansa at ng mamamayan. Salamat po. Okay, we now have a question that's answerable by yes or no. So candidates, please have your signboards ready. Last Friday, March 22nd, Davao City Mayor Sara Duterte said she agrees that public officials should be honest. But she also said honesty is not a requirement for senatorial candidates. The question is, do you agree with Mayor Sara Duterte's stand on honesty? Yes or no?
So hati tayo, Ruth. 2 no answers and 2 yes answers. You're watching a CNN Philippines special presentation. This is our weekly senatorial forum. For those watching us on Facebook, we want to hear from you, so join the conversation. We'll closely monitor your comments, your feedback, and your questions. We'll try to ask our candidates questions you want answered. Stay with us right here on CNN Philippines. Welcome back to our weekly senatorial forum. I'm Sherry Mercado. And I'm Ruth Cabal. We have 4 senatorial candidates who are here in the studio today. We're asking them questions on the most pressing issues we are faced with today. Our next question goes to Melchor Chavez, Rodolfo R.J. Javellana Jr., and Lady Ann Sahidula. Malacanang says the complaint filed by former Philippine government officials against Chinese President Xi Jinping at the International Criminal Court is a futile exercise. On the other hand, Vice President Leni Robredo said the complaint brings hope for the Philippines. Let's take a closer look at this complaint. On Thursday, March 21, yan po ay final ni former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario and former Ombudsman Conchita Carpio Morales. They said they filed it against Chinese president and other Chinese officials for crimes against humanity over environmental damage in the South China Sea. So the question is, what is your stand? What do you think about this challenge before the ICC? We begin with Melchor Chavez. Salamat at talagang dapat kasuhan. Unang-una, yung atin hong teritoryo ay sa Pilipino, hindi ho sa mga Chino. Kaya dapat lang talagang magiging kaaya-aya ito dahil unang-una dami hong para sa kagalingan ng atin hong mga kababayan, partikular ho ang ating mangingisda, ang atin hong lugar ay dapat ho ayusin ng atin hong pamahalaan, pero sa tingin ko nakikipagsabwatan ang atin hong Pangulong Duterte dito sa nasabi hong problemang ito. Kaya tuloy, nagnanasa yung mga kababayan nating magiging itong ating problema sa Pilipinas sa ating hong karagatan at na kinukuha ng ating hong mga kasamang mga Chino. Kaya hindi ho nararapat na baliwalain natin. Bilang isang kandidato, dapat ho magtulong-tulong tayo para itingnan talagang maigi ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi kapakanan ng mga Chino at ng pang-aabuso at hindi ginagawanan ng ating hong Pangulong Duterte. RJ Javellana, it's your turn. Sa aking pananaw po, may mga kamay tayong hindi nakikita sa likod ng mga pagbibigay ng paghabla nito sa ICC. Ang punto ko po rito, bakit nung panahon ng sumadsad ang barkong pang-eksperimento, pandigma ng bansang Amerika dun sa isang lugar dito sa Tubatari, ay hindi nagreklamo ang mga individual na ito. Dapat maging patas po yung ating mga pagbibintang, ano? At tingin ko ang motibasyon ay politika. Pero again, dapat isaalang-alang natin ang independent foreign policy ng ating inang bayan. Mahalaga po ito. At wag kulayan at wag na pong paypayan yung sinasabing pwedeng maging daan para sa digmaan na hindi naman po handa yung ating bansa. Ang dapat natin ay kunin natin ang lahat ng opinyon ng mga apektadong kalahok dito sa problema na ito. Andyan ang Vietnam, andyan ang China, andyan po yung mga kapitbahay natin. Umupo sa lamesa, pag-usapan yung mga resolusyon na ito at wag nang hayaan na may makialam pa na iba. Dahil ito ay ating teritoryo na dapat nating pangasiwan at pangalagaan at yan dapat ang isulong natin para magkaroon ng paborableng desisyon ukol sa naturang paksa na ito. Tama na yung masyadong politika sa usapin ng foreign policy. Panahon na po para magkaisa ang mga mamamayan at gobyerno dito po sa Asian countries. Lady Ann Sahidula.
kailangan talagang complainant at dapat lang talaga kukunin ang ang para sa atin ay sa atin. At dapat ipaglaban natin ang ating karapatan at huwag tayong pabaya. Lagi nating tatandaan na mayaman ang ating bansa, ngunit bakit ang mga tao ay naghihirap dahil din sa kapabayaan ng ating gobyerno. Ngayon pag ako'y mahalal at kasama ko kayong lahat, dapat tutukan natin ito at hindi dapat ipaglaban o ipagyera, ngunit kausapin natin upang matauhan sila na hindi yun karapat dapat kunin nila dahil pag-aari ng Pilipinas. Dapat lang talaga panindigan natin ang ating prinsipyo at ang ating bansa. At dapat natin gawin ang lahat na rarapat at huwag pabayaan dahil nga dyan si President, tandaan ninyo, tayo ay sa ibaba sa galamay ni President na dapat huwag tayo umasa na lang kung kahit kanino dahil nandyan si Presidente o nandyan ang kanyang mga kabinete. Sa nakikita ko, kailangan na niya ang leader, ang umupong bilang Senado na may tatag at may tiyaga para sa kanyang bansa. So mga kababayan, kailangan lahat tayo kumilos upang makamtan natin ang kung ano para sa atin at magkaroon na tayo ng kapayapaan at kabuhayan ng marangal. This time, we want to talk about Metro Manila's water crisis. Based on what we know so far, the problem is more about water distribution, since we also know that there's enough supply in Angat Dam, where 96% of Metro Manila's water comes from. But it's not reaching consumers. The concession agreement with Manila Water and Maynilad is until 2037. This next question goes to Lady Ann Sahidula, Sharif Albani, and Melchor Chavez. Ang tanong natin, what should the government do about water security after the MWSS admitted that there is no master plan for Metro Manila's water supply? Unahin muna natin si Sharif Albani. Sa ngalan ng Diyos na sa imawain, matulungit mapagmahal. Ako po'y nagtataka. Ang nangyayari sa water shortage dito, this is, nakikita natin, this is work by the capitalists. Kasi ito lang bansa natin, nandito lahat ang kayamanan, nandito lahat ang mga tubig. Bakit nag-shortage ito? At sana, para sa akin, ang dapat nating gawin, maibalik ito sa pamahalaan. Because in the advent of President Marcos, itong tubig under by the national government. Sa lahat ng pag-aari ng gobyerno, kailangan maibalik natin. Kasi ngayon, kung papabayaan natin ito, we are under mercy by the capitalists. Hindi po tayo dapat i-control ng mga capitalists. Hindi ito kagagawa ng isang tao. Malaki po ang nasa likod nito. So nananawagan tayo, sa aking pananaw, sana ang ating mahal na presidente gumawa ng hakbang, lalong-lalo ng Congress, ang Senate, sa kasalukuyan, gumawa ng hakbang, ibalik muli sa gobyerno itong tinatawag na water, itong pagmay-ari ng government. Because sa panahon ni Marcos, nakikita natin, uulitin ko, ang PAR na sa atin, ang National Telecommunication na sa gobyerno. Ang lahat ng pag-aari tulad ng nangyari kay President Marcos, kailangan maibalik natin muli upang maginhawa ang sambayanan Pilipino. Lady Ann Sahidula, it's your turn. Ganun din, dapat ibalik na talaga sa gobyerno ang ating tubig. Dahil lagi ang mahihirap, mabuti kung laging may kaya upang bumili ng tubig. Ngunit anong nangyari? Mas tumaas pa ang rate ng tubig. Samantala naman na libre yun kung nasa gobyerno tayo. Kaya ang apektado dito, syempre, sambayan ng Pilipino pa rin. Kaya tama din kay Albani na sang-ayon ako, talagang ganun ang dapat kong sabihin, na dapat ibalik natin talaga sa gobyerno, tutukan talaga natin dahil alam natin ang buhay, ang tubig ay buhay. Ganun din yan sa ilaw, sa electricity. Kailangan ngayon ibalik na kaagad upang maibisan, kawawa lagi ang mahirap, lalong maghihirap at hindi na alam kung anong gagawin. Kahit wala silang pagkain, kung may tubig, kaya nilang inumin dahil hindi nila alam kung gaano ang hirap ng tao na mahirap. Walang makain, walang mainom na. Wala man lang, lahat magkasakit na dahil walang tubig. Wala. So, yun ang masasabi ko sa inyong lahat, mga kababayan. Kailangan talagang tutukan na at kailangan na natin ang bago na umupo at
willing to sacrifice and tutukan ang kailangan gawin dahil lalo tayong naghihirap sa ngayon. Hindi lahat bagay, lahat na. And Melchor Chavez? Salamat. At ang pananaw natin dyan, dahil sa korupsyon. Korupsyon ng MWSS na kung saan ay hanggang ngayon, noong 1967, ganun ang nangyayari. Isinaayos yung ating itong MWSS. Pero noong 1968, nagkakaroon na ng pananaw ang may-ari ng kalupaan na isama na itong para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Naglibing ng mga tubo sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. At merong isang 20 taon na itong nasabing construction ng nasabing para sa tubig ay 1968 hanggang 1988. Meron pang mga ayuda ang nasabi hong MWSS para doon sa may-ari ng lupa. Ng isang taon, 1 milyon. Pero hanggang ngayon, nung matapos na sinakori, nawawala na yung pagbabayad sa nasabing 1 milyon isang taon. Tuloy-tuloy, dahil nakikita tayo natin na yung hong problema sa korupsyon, dito ho sa nasabing problemang ito ay dapat ng maayos na. Okay, still on the water crisis. This is a yes or no question. Please get your signboards ready. Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia said there should be a Department of Water that would, quote, centralize o pag-isahin na lang daw sa iisang ahensya lahat ng mga activities that has something to do with water resource. So the question for our candidates is, do you agree with the proposal of Secretary Pernia to create a Department of Water? Yes or no? Resounding yes from 4 of them. Okay, you're watching a CNN Philippines special presentation. We are live on free-to-air on Channel 9 and on cable, as well as live streaming on cnnphilippines.com and on Facebook. We want to hear from you. Please join the conversation if you're watching on Facebook Live or Twitter and use the hashtag #TheFilipinoVotes. Welcome back, everyone. This is the CNN Philippines special presentation. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherry Mercado. About 61 million Filipinos are eligible to vote in the midterm elections on May 13th. Big decisions will be made on that day, and among them choosing 12 senators who will serve starting June. And we have been asking our senatorial candidates the hard questions. It's no different from today. We have 4 senatorial aspirants. Let's welcome them again. Sharif Albani, Melchor Chavez, Rodolfo R.J. Javellana Jr., and Lady Ann Sahidula. So let's go back to our discussion on honesty. Honesty is the best policy. Naku, lagi natin naririnig yan. Simula nung bata pa tayo, di ba? This is a question for all candidates here with us. So how important is honesty to you as a senator? Let's start with Melchor Chavez. Salamat, Rod at Cherry. Ang katotohanan dyan ay ang aking pananaw ay zero corruption. Kaya yung honesty ay dapat talagang magiging honest yung isang kandidato at manunungkulan sa ating bayan. Unang-una, naaalala ko yung ang sinabi ng aking ama na 33 years na nagiging barangay captain. Kapisa di barangay, teniente del barrio, barangay chairman.
hanggang natapos na lang ang aking papa na hindi na tumuntong sa politika. Ang sabi niya, Mel, kahit anong mangyayari, huwag kang magnakaw sa kaba ng bayan. Kaya yun ang aking pananaw. Kaya itong sinasabi nating honesty ni Madam Sara Duterte ay hindi na tama yun. Kahit na sabihin natin marami silang pera, pero ang kailangan natin ay itong mga taong itong manunungkulan ay dapat magiging mapayapa at maayos ang kanilang panunungkulan na ang aking pananaw. Dalawang senator na gusto kong maisama, si Senador Rene Sagisag at saka si Nene Pimentel na hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. RJ Javellana. Mahalaga po ang katapatan. Nung bata pa lang tayo, kapag tayo ay umuwi na sa ating mga bahay, galing ng paaralan, tayo po ay nagmamano. At kapag nagmano tayo, tinanong tayo ng ating mga magulang, kamusta yung ating naging karanasan sa loob ng paaralan, ay dapat matapat natin itong sabihin. Ibig sabihin, mula bata pa lang po tayo, yung pagiging katapatan nating mga Pilipino ay innate po yan sa atin. Kaya lalong-lalo na kung ikaw ay nasa pampublikong serbisyo, kung ikaw ay naninilbihan sa gobyerno, mas kinakailangan yung katapatan na yan ay ating pairalin. Sapagkat pinagkakatiwalaan po tayo ng taong bayan, gagastusin po natin ang pondo ng taong bayan, tayo po ang mag-iisip kung saan po ilalagak ang mga pondo na ito, kaya dapat lamang na tapat itong maimplementa. Ako po, si RJ Javellana Jr., pagdating po sa issue ng DAP, PDAP, hindi po ako tatanggap. Dahil yan ay pinagbabawal ng Korte Suprema at kahit itong insertion na nangyari nitong mga nakaraang buwan na parang naghahabulan ang Senado, ang Kongreso at ang Executive ay isang malinaw na ang mga politiko ngayon ay may problema sa issue ng katapatan. Kaya dapat ibalik po natin ang katapatan sa public service. Lady Ann Sahidula, gaano ka-importante ang pagiging matapat? Napaka-importante talaga. Kaya tuloy, yung mga baguhan, kung magsabi ka, iboto ninyo ako, hindi. Sabi niya, pare-pareho lang kayo lahat mga tumatakbo. Kapag nanalo na kayo, yung pangako ninyo, hindi nyo tinutupad. Kaya hindi ako nangangako. Ngunit, hindi ako puro salita, gawa na lang ako, ganyan po ako. Ngayon, kaya dapat talaga, kailangan talaga ang honesty. Kapag sinabi mo ako, nagawa ko yan, na kapag sinabi ko darating ako kahit may gera in between, talagang darating ako dahil ang palabra de honor ko, that is one ibang term ng honesty. Dahil kung sinabi ko, yun ay totoo at hindi ako nakikinig kung ano ang mga salisalita hanggang hindi ko makita. Kaya ganun ako ka-honest. Naging mayor ako, naging vice governor, naging congresswoman ako at nalaman ko na lahat na kung gaano kahalaga ang honesty dahil nakakaya lalo na kapag ikaw ay babae, na ikaw ay walang word of honor, na kapag sinabi mo dapat tuparin mo. At kung ano ang nararapat mong gawin na ipinangako mo, gawin mo. Kaya kung hindi mo kaya, huwag ka nang mangako. At ang honesty, ang sinasabi, ay palaging katotohanan at walang kasinungalingan. Ngayon, kung lahat tayo ay hindi corrupt, ibig sabihin, hindi tayo sinungaling. So may honesty tayo. Sharif Albani. In the name of God, the most compassionate and the most merciful. Actually, honesty, napakalalim na salita. Pero dagdagan natin, honesty is one of the basic requirements to be a good leader in our country with a moral and spiritual values. So nakikita natin doon, ngayon, sa panahon sa kasalukuyan, wala na tayong nakikita na matinong leader sa kasalukuyan. Siguro, pagbigyan naman natin yung tinatawag na bago. Kasi lahat ng nakaupo, hindi sila honest sa sarili nila, hindi pa rin sila honest sa Diyos, at lalong-lalo na sa sambayanan Pilipino. Are they qualified to handle the responsibility being as a leader? So tayong lahat, if you want to become honest, lahat ng mga Christian, Muslim, katutubo, lahat tayo nananalangin sa Diyos na sana thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
The brother Muslim naman, kung honest ka talaga mag-service sa bayan, they are also asking special kingdom on earth. So sana, napapanahon na, tanungin natin ang ating sarili, ang sambayanan Pilipino, nananawagan kami ditong apat, nananawagan kami sa inyo, you have to select leaders that honesty in has highest moral values with spiritual values. So nakikita natin ngayon, ito lamang ang solusyon kung makikita natin ang pagkakaisa ng sambayanan Pilipino, pumili ng nararapat na leader sa bansa natin. Ang susunod nating tanong, dalawa lang muna ang sasagot. Sharif Albani and Lady Ann Sahidula. The Sandigan Bayan decided last week to allow former Senator Jinggoy Estrada and businesswoman Janet Lim Napoles to file demurrers for the dismissal of plunder cases against them without presenting their own evidence. We have a two-pronged question for you. What is the impact of the government losing on the pork barrel scam cases should there be an acquittal of all the main suspects? Would this have a bearing on the corruption campaign of President Duterte? Miss Lady Ann Sahidula, kayo po muna. Well, I cannot say, but ang masasabi ko lang, talagang nararapat lang kung sila'y corrupt at napatunayan, why not? Kailangan talaga silang parusahan, ngunit bakit nakalabas pa rin? So, kapag ginawa yon, ibig sabihin, kapag ikaw yung nag-corrupt, may lalabas, hindi ka pa rin, kahit nakasuhan ka na, lalabas ka pa rin. So, ibig sabihin, there will be more corrupt politician to come. Kasi kumbaga, you can give money, you can, because if you can afford na bayaran mo, ganyan, alam mo naman ang mga justices natin ngayon, pera-pera na lang. Kaya isa din yan na dapat din tutukan dahil ang mga justices natin ay nakakahiya na. So, sa tingin ko, dapat talagang kasuhan and put them on jail again. Okay, Ginoong Sharif Albani, sa tingin niyo ba itong pork barrel cases unti-unti nang natatalo? And what is the effect on the corruption campaign? Para sa akin, nakakatawa po ang pangyayari sa sambayanan Pilipino because there is no such justice in our country because the law, it was only created sa mga taong may pera. Pwede silang lumabas, convicted na, nakulong na, tatakbo pa. Yan ang mga karamihan natin ngayon na kung regarding sa pangyayari sa issue na ito, yung tinatawag na pork barrel issue na ito, alam nyo po sa ibang bansa, yung mga tao may credibility. Nagpapakamatay sila kung napapatunayan na sila ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero dito, tulad ng question kanina, yung tinatawag na honesty, hindi pa rin natin nasusunod. Bakit? Mismo sarili ng leader, kaya nilang pagsinungalingan ang kanilang sarili. What more ang sambayanan Pilipino? So ang leader natin ngayon, they have no moral and spiritual values. Wala na silang dignidad. They only use the politics as one of the business, using the people for their own benefit and interest. I am again appealing to the President of the Republic of the Philippines. Aming ama, mahal namin President Duterte, this is the high time. It is a challenge for you. Ang lahat ng mga korap dapat bitayin sila kapag mapatunayan na sila ang nagnakaw sa kaban ng bayan. Marami pong mga mamamayan Pilipino naghihirap ng dahil sa kanila. Hindi natin pababayaan itong mangyari ito muli. Mr. President, do your job. Sana. Okay, it's time for another yes or no question. Pakilabas po ang inyong mga signboards. Ayan. President Duterte has ordered a clampdown on contractualization and urged Congress to pass a law ending ENDO. The question is, would you support that law ending contractualization? Yes or no? Sounding yes ulit. Lahat sila Apat yes. sila in favor of ending contractualization once and for all. Stay with us. We will be asking our candidates more questions when we return. This is a CNN Philippines special presentation, our weekly senatorial forum. Keep it here.
Hello everyone, welcome back to our weekly senatorial forum. We are joined today by 4 candidates. And itong question na to, tinanong na natin kanina kay Sharif Albani and Lady Ann Sahidula. So papasagot naman natin dun sa ating 2 other candidates. The Sandigan Bayan decided last week to allow former Senator Jinggoy Estrada and businesswoman Janet Lim Napoles to file demurrers for the dismissal of plunder cases against them without presenting their own evidence. So dalawa itong magkahawig or magkaugnay na tanong sa ating mga kandidato. So ano sa tingin nyo yung impact sa gobyerno of losing the pork barrel scam cases? Should there be an acquittal of all the main suspects? At ano po ang bearing nito sa anti-corruption campaign ng Duterte administration? Melchor Chavez. Ang pananaw namin dyan ay merong isang abogado akong nakausap na dapat ay itong problema ng pagnanakaw ni na Jinggoy, ni na Bong Revilla, ni na Juan Ponce Enrile at iba pang mga nakakasuhan ng ating mga kababayan dyan, ay dapat ang wika niya ay magkakaroon tayo ng isang kasulatan na ito'y itatarmark na natin. Itatarmark na natin dahil marami hong sinasabing hindi ako ang nagbigay ng signature dito. Hindi ako ang naglista. Kaya dapat may tarmark na para makita na natin talaga pag may tarmark ay yung talagang dokumentong yon ay dapat malaman talaga na itong mga sinasabi lang hindi sila nagnakaw ay makikita talaga. Dahil nakikita natin dito sa ibang mamamayan natin na ang tarmark ay dapat hong malaman natin na ang isang tarmark mo lang, wala hong kapareho. Kaya itong mga ito ay dapat nang makita talaga at hindi na makahulagpos sa ating hong bayan. RJ Havellana. Alam niyo po, malungkot na bahagi ng kasaysayan natin yan in terms dito sa pagkuha ng hustisya ng taong bayan sa mga kinulimbat at ninakaw na pera ng sambayan ng Pilipino. Mali po ang naging desisyon ng Sandigan Bayan pagdating po sa issue na ito. At ito po'y pag-urong sa paghingi ng katarungan ng 200,000,000 Pilipino. Pinakikita lamang po na ang ating hustisya ay hustisya para sa mga may mga makapangyarihan o mayayaman na sa ating lipunan. Kung nangyari po ito sa isang ordinaryong tao, sigurado po ako, diretso po ito sa kulungan. So, hindi po patas ang ating hustisya rito. At dito rin masusubukan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung talagang siya ay tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin na ang malakas ay dapat maging makatwiran at ang mahina ay dapat maging malakas. At kahit yung sinasabi niya sa usapin ng mga oligarkiya ay wala pang nasasampulan. So, mukhang yung tunay na pagbabago ay parang paurong. So, mahal na Pangulong Duterte, sina-challenge po namin kayo, gawin niyo po ang tama. Meron po pang panahon. Mag-sample naman kayo ng mga politiko, ng mga magnanakaw, korap, dahil pagod na ang taong bayan. Oras na po ng tunay na pagbabago. Pakihanda po ang inyong mga signboards. Yes or no question tayo ngayon. A number of politicians running in the upcoming elections have pending criminal and administrative cases. Ang tanong natin ngayon, should they have been allowed to run for public office? Yes or no? Pag merong Ayan, teka lang. hinihintay natin si Sir Mel Chavez. Ayan. Okay. Should they be allowed to run for public office? Yung may mga Kung may kaso. mga pending. Okay, criminal lahat or sila. No, ayaw nila ng ganon. You're watching a CNN Philippines special presentation. This is our 6th senatorial forum. We're down to the last 2 questions. Please stay with us. You're watching a CNN Philippines special presentation. Welcome back. I'm Cherry Mercado. And I'm Ruth Cabal. We have one final question to all our senatorial aspirants. Okay, the question is, if elected, what would be your priority legislation? We start with Lady Ann Sahidula.
is more on livelihood program. Kasi I believe the Philippines now is really on poverty. So, kailangan talaga natin tutukan. Yun ang una-una sa lahat dahil bakit tayo naghihirap samantala mayaman ang ating bansa. Ibig sabihin na pabayaan, hindi kailangan na puntahan, hindi kailangan dito ang operation, hindi kailangan ang patayin pero ang kailangan dito ay ang ating gobyerno tutukan kung ano ang kahirapan, kung ano ang sambayanang Pilipino na kailangan. Kailangan tutukan na parang anak natin, turuan kung anong nararapat ang kanilang gagawin. Para sa akin bilang nanay, bilang babae, alam nyo kasi ang puso ng babae ay talagang totoo kung magtrabaho at hindi puro sabi lang. Para sa akin, na-experience ko, naging mayor, naging vice governor, naging congresswoman, alam ko kung anong nararapat. Ang kahirapan, ang kaguluhan ay more on poverty. Kaya kailangan natin natutukan kung ano ang kailangan na nagugutom kung anong dapat ipakain sa kanila. Yun ang masasabi ko, lagi is naniniwala ako kung mabigyan natin ng kabuhayan, wala ng kaguluhan. RJ Avellana Jr. Si RJ Avellana po kapag naging senador, ang una nating isusulong yung renasyonalisasyon ng mga pampublikong pasilidad. Halimbawa po ang issue ng kuryente na napakamahal. Ito ay kontrolado ng mga oligarko, nandyan ang Meralco, nandyan po yung mga ilang pamilya na iilan lang ang may kontrol ng enerhiya. At dahil mahal ang kuryente, ay ang ating ekonomiya ay nahihila pababa dahil kontrolado nga ito ng iilang tao. So dapat ito ay may isa publiko. Ang issue ng tubig ay dapat hindi ginagawang negosyo. Ang tubig po ay karapatan ng bawat Pilipino. Isang malinis na serbisyo sa tubig, sanitasyon, para hindi dumudumi yung tinatawag nating Manila Bay. Hindi yung katulad ngayon si Maynilad at Manila Water dito sa Kalakang, Maynila. Patuloy na kumukolekta ng mga advance collections tulad ng 20% environmental charges, pero wala naman yung sewerage pipes at yung tinatawag na sewerage treatment plants na hindi konektado dito sa mga sewerage pipes na ito na may 2 milyong bahay. So ano mangyayari sa ating mga ilog? Masisira po. Sa issue po ng bigas, kinakailangan po na balikan itong issue ng tinatawag na pagbubukas ng pagbibenta ng bigas dito sa ating bayan ng mga dayuhan. Proteksyonan natin ang mga magsasaka para may makain po ang mga Pilipino at umunlad ng kanilang buhay. Ginoong Melchor Chavez, what will be your priority legislation? Ang unang-unang prioridad natin ay yung kung nakikita natin bilang isang announcer ay yung mga pera na inilagak ni Marcos sa iba't ibang bansa. Mismo dito sa atin na may mga bangko rito. Hanggang ngayon, hindi pa natin malalaan kung nasaan. Ano bang klaseng bayan tayong ito? Ang mga leader natin na kung hindi naman nagnanakaw si Marcos doon sa lupa natin, pero doon sa gold, nawawala na. Nasaan na ito? Hindi natin malaan eh. Kaya sa tingin ko, ito na dapat nating imbestigahan bilang tayo hoy, kung manalo tayo sa Senado, meron tayong isang aspeto na imbestigahan natin itong mga ito. Pangalawa, yung kalupaan talaga na rapat maibigay na sa ating mga mamamayan na nandito sa Maynila, itatapon mo papunta roon sa Laguna, sa Bataan, sa Bulacan, dito sa Cavite, na dapat dito na. Hindi na dapat naririyan na yung mga taong nagtatrabaho dyan. Ba't mo palayasin mo pa? Kaya ito ang dapat nating gawin na lalong-lalo na sa pag-naayos na ating problemang ito, dapat mas matindi na parusa sa nasabihong problemang ito. Sheriff Albani. In the name of God, the most compassionate and the most merciful. Ang unang-unang batas po, ipapasa natin yung tinatawag na interfaith department. Because nakikita natin, ang religious conflict ngayon, nagkakaroon ng discrimination.
nagkakaroon ng demarcation line between the Muslim and Christian in some other sector dito sa bansa natin. Because in Philippines, more than 4,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission. Kasi ang pananawagan ni Albani, kailangan magkaisa ang Muslim, Christian at mga katutubo. Nakikita ko, yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan. Pangalawa, yung karugtong yung sa honesty. Kapag mayroon tayo interfaith department, ang lahat ng mga leader pwede turuan ng mga makadiyos dito sa sambayanan Pilipino. Pangalawang priority ni Albani, yung tinatawag na livelihood program, because we believe the foundation of the government, which is the barangay. If the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. Nakikita namin sa aming barangay sa Southern Philippines, walang ilaw, walang tubig, walang school, walang hospital, walang livelihood, walang daanan. So hindi mo matatawag na barangay. So para sa akin, we have to panawagan natin sa national government, they must give allocation to the barangay multipurpose cooperative. Secondly, if the government cannot do something, we have to do something outside the box na maghahanap tayo in order to finance the barangay multipurpose cooperative entire Philippines. Maraming salamat. Candidates, thank you very much for participating in today's senatorial forum. Here are 4 of your senatorial candidates: Sharif Albani, Melchor Chavez, Rodolfo R.J. Javellana Jr., and Lady Ann Sahidula. Maraming pong salamat. Ako po, si Ruth Cabal. At ako naman si Cherry Mercado. Thank you for watching. We'll see you again next Sunday.